tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan Tara na magsayawan Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride All you need is pride ACS Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan Tara na magsayawan Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan Tara na magsayawan Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan Hello, pahinga. Hello Pride Bar Blue ACS Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan Tara na magsayawan Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan Tara na magsayawan Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado.
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. CRH Public Service Hour. Oras po natin, 31 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Tuloy-tuloy po tayo dito sa Public Service Hour. Pero sabi nung ating mga eksperto sa kalusugan, limitahan natin yung ating exposure o pagbilad sa ilalim po ng tirik na araw dahil dapat daw hindi yan lalampas sa 3 oras. Kasi oo nga naman, para nang sa ganun yung matagal daw kasi na pananatili sa ilalim ng matinding init, maaring magdulot ng seryosong panganib sa katawan. Siyempre, isa dyan, heat stroke, di ba? Dehydration, cardiovascular disease at iba pang mga komplikasyon. Sabi ng ating mga eksperto at siyempre sa ating mga motorista, napakahalaga po niyan. Iingat po tayo. Tapos meron lang good news dito, bigyan daan natin Libre muna daw po yung terminal fees sa lahat ng mga public utility vehicles o PUVs na gumagamit ng PITX, Parañaque Integrated Terminal Exchange. Simula po yan sa May 18, sa Monday. Tatagal po ng 3 buwan. Aba, sabi po yan ng Department of Transportation bilang bahagi po ng hakbang po ng gobyerno para matulungan po yung mga operator at maging yung mga driver na apektado ng tumataas pa ring presyo ng gasolina. Diba? So, inirekomenda yan pansamantalang suspension ng terminal fees at yan po sa direktiba din ng Pangulong Bongbong Marcos. Ang saklaw po niyan, yung sinasabing libreng terminal fee, lahat po ng PUV na dumadaan sa PITX, kabilang po yung mga provincial buses, city buses, modern at traditional jeepney, UV Express at maging yung mga taxi. Habang yan po ay nagpapatuloy na din naman yung arangkada ng pamamahagi ng ayuda ng gobyerno sa pamamagitan ng DSWD sa ating mga jeepney driver, lalong-lalo na po nandyan na po yata sa Calabar Zone, o di ba? So kailangan yan ng ating mga tsuper. Tama-tama po. Ang ating pong tutok ngayon, biyaheng ligtas para sa lahat, o di ba? Mga hakbang at syempre at the same time kampanya ngayong Road Safety Month. O ito dapat zero accidents kapag Road Safety Month o kaya lahat na ng araw, di ba? So ngayon pong buwan pala ng Mayo ay sineselebrate po natin yung Road Safety Month at dahil nga po sa kaliwat ka ng aksidente sa daan, ano nga ba yung dapat nating malaman o kaya gawin po ng publiko para mabawasan naman yung mga aksidente, Oo nga, ang dami-dami kasi pasaway sa kalsada di ba? So pag-usapan po natin ito, Biyaheng ligtas para sa lahat ang ating topic ngayong hapon. Makakausap po natin ang Direktor ng Philippine Advocates for Road Safety. Walang iba kundi si Director June Estalio. Director June, magandang hapon po. Good afternoon. Ay, good afternoon. Hello. Yes, Hello? Director. Magandang hapon. Ayan. Ay, good afternoon, May. Maraming salamat muna sa inyo sa pagkumbida sa amin dito sa inyong maunlad na programa. Oo, naku, makakakwentuhan ko na naman kayo, Director June, Nandyan ka na sa Philippine Advocates for Road Safety. Pag-usapan po natin. Oo, para po dun sa lahat, ano nga ba ang importansya ng pagbibigay daan natin, pagdiriwang po ng Road Safety Month, lalong-lalo na, at bakit kailangan nating bigyang pansin ito? Una-una, syempre, sa atin, sasabihin nga natin, para maging to be reminded, lalong-lalo na pagka po yung mga motorista. Ayan. Director, dinig mo ko? Director? May. Okay. Unang-una, Director, sige, ito muna yung tanong natin. Sa Philippine Advocates for Road Safety, gaano ba kalawak ang inyo pong organisasyon? Oo, kami po ay bahagi ng isang malaking samahan na
mga nagbo-volunteer at mga nagsusulong ng mga aming advocacy sa road safety. Opo. At may mga chapter din kami for Luzon, Visayas, and Mindanao. So malawak-lawak, ano? So pagka pinag-usapan natin Road Safety Month, sige nga po, ano po ang importansya o kahalagahan ng pagbibigay daan natin sa Road Safety Month? Bukod dun sa kailangan ma-remind ang lahat, ano, na tayo po'y laging mag-iingat, lalo na sa kalsada. Ito ay ginugunita natin taon-taon, ano? At mahalaga ang Road Safety Month dahil ito ay nagpapaalala sa lahat ng mga road users para sa kaligtasan sa kalsada, responsibilidad ng bawat isa at layunin nitong mapataas ang kamalayan ng publiko tungkol sa pag-iwas sa mga sakuna, road crash, aksidente, at magpatuloy ang wastong disiplina lalo na sa pagmamaneho ng pampublikong sasakyan. Dahil malaki ang responsibilidad ng mga may hawak na ang mga driver at saka mga rider nito. Opo. At dahil nga po sa buwan na ito, ano po yung inyong mga programa, ano, para sa Road Safety Month? At ngayon nasa kalagitnaan na po tayo ng Mayo, ano yung inyong mga pangunahing campaign awareness? Magsimula May nung pagpasok ng buwan ng Mayo, nagsimula ang aming kampanya na para sa ngayong taong Road Safety Month ang patuloy na education campaign, pagkandak ng mga seminars, training, information drive at lalo na itong pagsakay natin sa social media. Defensive driving awareness kabilang dito at hindi natin kinakalimutan ang pedestrian dahil kasama sila sa isang vulnerable segment ng ating society. Motorcyclists at mga rider nito na patuloy na bumabaybay sa ating mga lansangan at pakikipag-ugnayan sa ating mga LGU dahil sila ang mga nasa front line ng pagsugpo ng mga aksidente at saka pagpatuloy ng mga awareness sa road safety. Oo, sa inyo po bang datos ngayon, sa inyo pong tala, ano ba yung mga karaniwang paglabag sa lansangan, sa kalsada, na nagiging cause po ng mga aksidente, Director June? Oo, ito patuloy na taon-taon nagiging malaking hamon sa hindi lang sa mga road users kundi pati sa ating pamahalaan, ano? At ang karaniwan sanhi ng mga aksidente o yung mga road crash ay ang number one ang overspeeding. Yung pagsawalang bahala sa dapat na tinatakda na bilis ng bawat sasakyan at ibang motorista ay hindi ito binibigyan ng pansin. Kabilang din dito ang distracted driving gaya ng paggamit ng cellphone, pagtingin sa mga device, sa mga gadget na hawak-hawak habang nagmamaneho. Kabilang din dito ang pagod na natatamo ng ating mga driver lalo na sa mga mahabang biyahe ng papuntang patungo at pabalik sa probinsya. Yung mga nakainom, yung DUI, driving under the influence. Pagsunod sa mga traffic signs at signal, illegal overtaking, kawalan ng disiplina at tamang lane usage na tinatakda ng ating mga batas trapiko. Bigyan ko lang pansin na ang DUI, yung driving under the influence, doon mataas man ang insidente during sa panahon ng mga Kapaskuhan dahil dito yung maraming selebrasyon, maraming party, no? Pero isang napupuna din natin na hindi lang drug ang maaaring maka-impluwensya ng pagkakahina sa reaksyon ng isang motorista o isang driver. Kung hindi, minsan yung mga meron tayong mga maintenance na gamot na tinitake regularly at nagiging sanhi ng pagkaantok at pagkawalang pagkakulangan sa mga reaksyon o pagkilala sa mga panganib na nakakaharap nila sa lansangan. Oho. Nako, mataas pa rin po ba ang bilang niyan? Doon po sa mga binanggit ninyo na mga paglabag, quarterly or paano ba natin siya masusukat? Yan po ba ay nababawasan or meaning pag nababawasan, natututo at nadidisiplina yung ating mga motorista? Di po ba, Director June?
May ganyan po ba? Oo, tama yan, dahil alam nyo, ang maraming sangay ng gobyerno, mga ahensya na patuloy sa mga education program nila at saka yung mahigpit na enforcement, yung pagpapatupad ng mga batas trapiko. Pero ganun pa man, tumataas pa rin ang mga bilang ng mga violators, lalo na yung mga nasa mga pangunahing lansangan natin, no? At hindi lahat naman itong mga intersection, mga busy mga lugar, nababantayan ng ating mga enforcers. At yun ang isang masakit na na realidad sa ating mundo, na pagka walang papatupad ng batas, dumadami lalo ang mga nagbabayolate. Kabilang dito yung mga nagka-counterflow at saka yung mga aggressive riding ng mga nasa motor. Mapupunan natin yan ngayon. Nako, madalas yan, Director June. Kahit ako, pag sa araw-araw na ako po'y nasa kalsada, talagang magagalit ka sa mga motor. Walang pakundangan talaga ako sa kanilang pagmamaneho sa Hindi talaga, hindi ba nila alam talaga kung saan sila dadaan o sadya na sila ay hindi sumusunod sa batas? Yung ganun Di po ba? Parang maraming factor na dapat tayong ikonsidera, lalo na sa panahon ngayon na phenomenal ang paglobo ng populasyon ng ating sasakyan, lalo na sa ang dami ang bilang ng ating mga motor na dumadaan sa mga pangunahing lansangan. Opo. At ang road infrastructure natin, hindi makasabay sa paglaki ng volume nitong mga mga sasakyan. Opo. Oo. At dumadami pa ang mga construction, mga ginagawa sa lansangan, at aside doon yung mga utilities, mga gamit ng mga utilities, magmula sa manhole at saka sa mga poste, mga linya na nakalaylay sa kalsada. So kayo po sa Kaya malaking challenge. Opo. So kayo po sa Philippine Advocates for Road Safety, Director June, kayo po ba nagkakaroon ng mga dialogo, of course, sa ating mga concerned agencies ng gobyerno pagdating sa usapin ng sa kalsada? Like for example, mga LTO, LTFRB, at madisiplina itong mga ito. Ano sa tingin ninyo ang dapat na gawin or might be na ipaabot nyo na talagang hakbang para nang sa ganun madisiplina itong mga nagmomotorsiklo na ito na walang disiplina? Hindi naman natin nila lahat, pero karamihan dyan, grabe talaga. Nakakahiya man, minsan yung aking brother-in-law from Australia, nakikita yung mga nagmomotor ang tawag niya spider daw Spider-Man di ba? Walang direksyon yung yung pagtakbo sa kalsada. So kayo po ba ba dapat ang gawin sabi ko, might be baka na sa dialogo ninyo na papag-usapan nyo na yan para nang sa ganun mabawasan yung aksidente na binubunsod po ng mga yan na walang disiplina. Alam nyo, sa traffic management, tinitignan lagi yung tatlong E. Yung education, enforcement, and engineering. Pero ngayon, nagiging apat may pang-apat. Key areas ng road and traffic management, at kabilang dito ang isang E na it's about economics. Alam niyo, ang mga motor na ginagamit ngayon sa panghanap buhay, yung tinatawag nating occupational use ng motorcycle, mas maraming biyahe, mas matataas ang kanilang take-home pay. Pero ang masakit doon, nako-compromise ng safety. Yung pagmamadali, dapat lagi pa rin dapat susunod lagi sa batas trapiko. Hindi yung mas marami kang delivery, mas marami kang nahatid na pasahero, mas marami kang trip na nagagawa sa maghapon, malaki ang kita mo. Pero yun nga, ang issue ng economics, dapat babalansehin natin at hindi dapat natin i-compromise ang safety o kaligtasan ng sarili natin at yung ating pasahero.
Oho. So yung sa apat na ina yun, yung tulungan po ng bawat ahensya at kayo po ng mga road advocates, of course with the local government units, ayan, para po sa road safety awareness, kumusta po, paano? Meron bang mga nabubuong hakbang para maitama itong mga to dahil alam natin na tong mga motor na to ang dami-dami na talaga, Direktor. Wala bang to? Wala bang limitasyon ng nito? 'Di ba? Hindi ba pwede itong bawasan sa kalsada? Alam mo, hindi naman sakop ng regulatory function ng mga regulatory bodies ang limitahan ang dami ng sasakyan. Pero yung mga pagsulong namin sa tungkol sa road safety, lalo na pag dinadala namin ang issue sa isang local government units, ay nagpapatuloy kami dito ng pagdialogo o pag-uusap tungkol sa more on prevention. Unahin natin ang prevention kaysa yung mga post-crash management, kaysa yung pag-responde. Pero dapat mauna natin ang prevention. At ang prevention, maisasagawa lang natin kung merong sapat na edukasyon o karunungan para madisiplina ang mga motorista. Kaya ang pakikipag-ugnayan namin sa mga LGU at yung iba naman ay napaka-cooperative naman talaga. Binibigyan nila ng priority ang road safety sa kanilang nasasakupan na lugar o jurisdiction. Lalo na yung mga lugar na may matataas na bilang ng mga sakuna at mga insidente sa kanilang pangunahing lansangan. Oo nga, sabi nga po nila kasi hindi nga naman to hindi na-regulate Pagka bumili ng motor, sige, bili lang. Tapos may lisensya. Di ba? Iba nga dyan, nagmamali, walang lisensya. Kaya dapat mas maganda po na talagang higpitan. Di po ba? Higpitan yung paghuli sa mga to pagka may mga violation. Kaya nga pagka nakakalungkot, pag nakita nyo may aksidente, motor na naman. Di po ba, Director? So, para po sa ngayong Road Safety Month naman po, ano po ang inyo pong pwedeng ibigay ng mga tips pa sa ating mga commuter naman, lalong-lalo na po nagagalit dyan yung mga maiingat sa kalsada. Natawa si Director. Alam mo may sa panahon ngayon, lalo na alam natin ang temperatura mainit. Na sumasabay din ang pag-init ng ulo ng mga motorista. Aray, opo. At i-highlight lang natin na halos sa araw-araw may nagaganap na road rage. Yun nga po. May road rage na nagaganap. At minsan nauuwi nagbubunga sa hindi magandang resulta. Pero ganun pa man, ang lalo na mga biyahero natin, mga kabilang yan sa mga road users, para mga pedestrian, siguro ibigay natin ng pansin ang tamang schedule. Kung maaari, wag tayong makasabay na sa trapiko. Kung aning takdang oras na dapat makaalis tayo, medyo i-advance natin ng 1 o hanggang 2 oras para hindi tayo nagmamadali. At merong adequate na preparation ng bawat biyahe. Alam natin na pagka ang sasakyan kasama ang mga nagmamaneho naipit sa trapiko, kabilang na dyan ang umiinit na din ang ulo. Opo. At pag umiinit ang ulo, minsan magiging aggressive na ang kanyang pagmamaneho. It boils down to behavior ng isang motorista. At pagka naging aggressive na ang kanyang pagmamaneho, nandun mas mataas na tsansa na ma-involve siya o ma-engage siya sa isang sakuna. Hindi lang na magkaroon ng banggaan sa kapwa sasakyan, kung hindi makahagip ka ng isang pedestrian. Kaya yung sa mga pedestrian natin, sinasabi natin na maging maingat din sa lansangan, gumamit ng tamang tawiran, maging aware, maging visible palagi, lalo na sa gabi. At huwag gagamit ng cellphone habang tumatawid o kahit na nasa safe na lakaran ng pagtao. Hanggat maaari, yung vigilance mo, pag-oobserba mo sa paligid, laging mataas. Huwag kang gagamit ng cellphone dahil meron din na naoobserbahan ngayon na nagiging sanhi ng mga road crash. Lalo na sa gabi.
Oh. Kaya kung may hawak kang cellphone, gamitin mo ang cellphone na device para makita ka ng isang motorista, lalo na kung tatawid ka. Huwag mong gagamitin pantawag o nag-text. Kung hindi, buksan mo ang flashlight at iwagayway mo at makikita ka ng isang driver na meron kang intensyon tumawid at maging ligtas sa lansangan. Isang simpleng tip na practical pero magigipagligtas ng buhay. Oho. Napakahalaga po nung paalala nyo na yan dahil itong recently ang dami po talagang nabubundol at nasasagasaan, Director Juno, no? Nakakalungkot man pero talagang ay naku, sabi nga natin pumunta ka ba naman doon sa walang tawiran talaga namang kahit nga may malaking nakapost na Director Jun, huwag tumawid, nakamamatay. Wala yatang natatakot. Di po ba? Ayan. Anyway, so isa na lang po, meron bang mga bagong mga naipatutupad ngayon na polisiya pa? May mga dadadagdag ba? Kaugnay pa rin itong road safety month, no? And of course para din sa maging gabay natin para sa araw-araw, lalong-lalo na yung ating mga motorista. Oo. Ma-highlight ko lang minsan na sa mga LGU na yung iba talagang alam natin hamon din sa kanila ang paggamit ng mga resources at na napakalimitado din ang kanilang resources para ibuhos sa mga programa na pangkaligtasan sa kalsada. Pero sa pamamagitan ng kanilang pagpapadabas ng mga ordinansa, pagpupulong sa mga stakeholders sa kanilang sasakupan, ay tumataas ang kamalayan ng tao, ng kanilang mamamayan, kanilang yung mga TODA, yung mga tricycles, mga law enforcers, mga traffic management, tumataas ang kanilang kamalayan sa pagpapatupad ng mga kaligtasan sa kalsada. Pero at a national level naman, napupuna din naman natin na tinutugunan ang ng mga road infrastructure para sa mga tao, lalo na sa mga pedestrian. At mabuti nga nawala na yung dating tinatawag natin na Mount Kamuning dyan sa may EDSA na hindi makakapanig ang lalo na ang senior citizen. Hindi makakapanig sa ganong kataas na Pero siguro tinutugunan din nila ng ating pamahalaan, lalo na sa mga disability at senior citizen ang isang mga maayos na mga road infrastructure ngayon. Ayun. Okay, maraming salamat po Director June. Thank you so much sa inyong oras at sana yung mga nakapakinig nating mga motorista 'di ba? Ay lagi silang ma-remind na hindi lang sa kanila ang kalsada. Maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat din, May, sa inyong programa. Mabuhay kayo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Director Jun Estalio ng Philippine Advocates for Road Safety. Kaugnay po ng Road Safety Man ngayong pong buwan ng Mayo. Oras po natin, meron na lamang tayong 7 minuto at 4:00 na ng hapon. Fagcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fagcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
kahandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Yung may gusto lang po talaga akong patunayan, and then ayun nga po, dahil kakulangan din sa kagamitan nung time na yon, then syempre gamit ko na rin po ito, and medyo malayo-layo na po kami, ginagamit ko po siya pang delivery. And then nung time na may nakakasama na ako mga kaibigan ko na sila po talaga yung naglalaro sa nagamit yung mga bikes na ganito. And then na-influence po nila na baguhin pa yung bike ko, and then more on napalitan ko po siya para maging isang racing na bikes po. Hoping pa rin ako na maging part ng Philippine team, so para makapag-perform pa po at may pakita ko pa yun kung ano po yung kaya ko pa. Hi, I'm Zedric Honorica, national record holder ng Men's Elite Sprint. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Oras natin mga kaibigan, meron na lamang tayong 3 minuto, 4:00 na ng hapon. Ayan, bigyang daan lamang po natin yung ating pong paanyaya. Para po sa lahat na mga malapit po dyan po sa may Basista Auditorium, sa pamahalaang bayan ng Basista, Pangasinan. Meron po tayong bloodletting activity partnership po dyan, kasama ang pamahalaang lokal ng Basista. Ayan, alay pagmamahal kay Lolo at Lola Part 3, at yan po ay may kasamang bloodletting activities. Sa lahat po natin mga donor, punta lang po kayo dahil bukas na po yan, May 16, araw po ng Sabado, alas 8 ng umaga, punta kayo sa Basista Auditorium, dyan po sa Basista, Pangasinan. At yan po ay sa pamagitan ng ating partner, ang Jose H. Yuchongtian, Masonic Lodge number 354, kasama ang lokal na pamahalaan po ng Basista. Kaya sa lahat po ng mga blood donor, baka pwede naman donate lang po kayo, At nariyan din po ang ating MBD team ng DZRH Operation Tulong, pangunahan ng aming team leader Sir Noli Onchenko. Kasama ka ba Sir Steve Vasquez at si Sir Choi Velasco? Oo nga. Ayan. So tayo po ay nag-aanyaya sa inyong lahat. Uy, congratulations daw ang ating President Mr. Junik daw. Sir Jun, Boss Jun, overall champion ng 12 Shell Golf Tournament for Media. Congratulations! Yan, Boss Junik daw. Lakay Deo, ikaw kaya? Si Lakay Deo yung nagbabalita. Yan, congratulations po. Ayan. Okay, wala na tayong oras. Susunod na po. Ayan, Mayor Lakay Deo makalma na at Miss Thea Petrocor po sa programang DZRH Break Time. Ayan, have a nice and safe weekend everyone. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat Aiza Gabriel at kay Head Del Moro. RHTV, ako naman may binauhan. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, meron na lamang tayong 20 segundo, alas 4 na ng hapon.